umani ng maraming mga reaksyon. Yung iba ay pabor, yung iba ay ayaw, yung iba naman ang sagot aralin, pwede naman. Kita nyo, magkakaiba. Ito po ay yung issue na another Marcos ba ang susunod sa Marcos after 2028? Or iba ng pangalan? Galing ba ito sa Dilawan o galing sa mga DDS? Pero alam nyo, nung mabanggit ang pangalang Irene Marcos, kapatid na nakakabata ni Pangulong Marcos Jr., tahimik ang buhay, hindi nakikialam sa politika, pero may talino at may pangalan, ay sinasang-ayunan ng iba. In other words, lalo na sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists sa buong mundo, mas gusto nila ang Marcos pa rin. After Marcos, President Marcos Jr., Marcos pa rin. Yun ay hindi natin mababali. Karapatan nila yun. May nagsasabi naman, pwedeng ibalik sa Dilawan kung sino ang kandidato ng Dilawan. May karapatan din yung iba. May nagsasabi namang, siyempre, Duterte supporters, kanila. Ayan. So, ang ating pong pagbasihan, ano ang kakayanan? At ano ang dapat gawin? Una, ang dapat na susunod na Pangulo ng ating bansa ay sundan yung laban sa korupsyon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Seryosong laban sa korupsyon. Kasi hindi pwedeng baguhin yan. Pag binago yung labang yan sa korupsyon, malamang korap yung magbabago niyan. Dapat mas patindihin, mas palalimin ang laban sa korupsyon. Kasi ang korupsyon sa Pilipinas, cancer na kung sa sakit. Talama at matindi. Hindi ito matatapos bago matapos si Pangulong Marcos Jr. sa June ng 2028. Halos nagsisimula pa lang tayo. Hindi lang naman public works ang may korupsyon. So ang dapat napapalit dito at ang makapagtutuloy ay kung Marcos o halimbawa si Irene, Marcos pa rin, yan may pag-asa, itutuloy ang laban. Ngayon, pwedeng ituloy yan ng Dilawan, Piklawan, Liberal Party, pero ibang aspeto ng laban. Baka mas matindi o baka mas mahina. Yun ho ang pwedeng mangyari. Kung Duterte supporters naman o maka-Duterte, ay malabo yan. Kasi hindi naman yun ang agenda nila. Labanan ng korupsyon. Ang kanilang agenda, alam naman natin, hawakan ng gobyerno. Ang dating pro-China. Ang dating ay anti-West country, katulad ng kanyang ama. At kung ano-ano pa. So, para maging credible at magtagumpay ang laban sa korupsyon, dapat ituloy ito. At yung papalit kay Pangulong Marcos Jr., yung kayang panindigan na ituloy ito o higitan pa. Hindi pwedeng itigil yan o baliwala. Kasi yan ang number one problema ngayon. Kung walang korap, walang mahirap, yan ang sinabi ni Noynoy Aquino nung araw. Totoo yun. Totoo yan. Kasi kung walang korap, magagamit ng tama, ginagamit ng tama ang pera, may pag-unlad, may pag-asa, gaganda ang bansa. Pero dahil may korap noon hanggang ngayon, kaya maraming mahirap. Diba? Na hindi naman ito nilabanan ng seryoso ng nakaraang gobyerno. Naging propaganda lang, ginamit lang yung kahinaan, kababawan, at kawalang kaalaman ng masang Pilipino na akala nila tama yung ganong galaw na paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso na kunwari makabayan, makatao. Delikado yan. Alam na natin kung anong nangyari sa Duterte administration, alam natin kung anong nangyari sa Piklawan, Dilawan ng nakaraang gobyerno, alam na natin kung ano ang nangyari sa kasalukuyang gobyerno under Marcos. So, kung meron mang third party o anumang political party na
mas kapanipaniwala at mas maganda, ay di pwede yung pagpilian, isama sa pagpipilian. Pero ako po, bilang Pilipino, bilang mamamahayag sa isyong ito, yung makapagtutuloy ng totoong laban ang kailangan natin. Tama na, sobra na ang propaganda. Tama na, sobra na ang pambobola. Tama na, sobra na ang pagyayabang. Tama na, sobra na ang pagkukunwari. Ang kailangan natin totoo. Totoo, si Pangulong Marcos nilalaban ng korupsyon. Sana ituloy-tuloy ito ng hanggang 2028 at yung papalit sa kanya, ito ang maging agenda. Iba pa diyang paninindigan at dapat panindigan ang teritoryo ng ating bansa sa West Philippine Sea. Panindigan ang laban sa mga mahirap. Panindigan ang magandang internal, external security ng bansa. At panindigan din ang karapatan ng mga maliliit na Pilipino ng totoo. Bigyan ng trabaho, proteksyon, tulungan ng farmers, tulungan ng manggagawa. Iyon ang kailangan. Yung panggagamit, pambobola, pambubudol sa mga maliliit, sa mga mahirap, tama na. Madala na kayo, madala na tayo. Yung totoo na kayang gawin, hindi puro salita, hindi puro panangangako, hindi puro pananakot, hindi puro kung ano-ano lang. Aksyon, hindi ngawa. Aksyon, hindi pangako. So, kung merong iba pang Marcos na simple lang pero gagawin ang dapat, mas okay. Kung merong piklawan, dilawan, hindi maingay pero seryoso na ituloy at labanan ang mga mali, okay din yan. Yung mga maingay na puro banta, puro warning, puro paasa, aba, tama na, sobra na. Ayan ha. Aralin natin mabuti ano ang maganda para sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating bansa. Huwag nating isipin yung para sa iba lang. Mula sa ating sarili. Ang pagsusuri. Ito bang kandidatong ito, itong grupong ito, makakabuti ba sa akin at sa aking pamilya at sa ating bansa? Ganun dapat. Huwag niyong isipin na, okay ito dahil kaibigan. Okay ito dahil kapartito. Okay ito dahil kakampi. Hindi po ganun. Kailangan kakayanan na kayang gawin. Hindi kakayanan ng salita lang. Maging aral po sana. For information at for education ang aking mga topic. Kaya huwag kayong magagalit. Dahan-dahan lang po nating ginagabay ang ating mga kababayan, mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Dahil papalapit na ho ng papalapit ang muling pagpili ng mga karapat-dapat na mamuno, maghawak ng kapangyarihan bilang Pangulo ng ating bansa.